umaga, ang aking teksto ay, alam ko ilang beses nyo na itong naririnig at palagi na ninyong naririnig. Minsan ginagamit ko ito sa kasal, pag ako'y nagkakasal, at ilang beses ko na rin itong ginagamit sa pagpapalakas ng ating mga kapatiran. Alam ko, familiar kayo rito eh. Buksan natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3, sorry. Ano nangyari? Verse 5 to 6. Yan. Kahit anong mga version o translation ng inyong mga Bible, English, Bisaya, Tagalog, pwede po yan. Sundan na lamang po ninyo ha. Ang sabi po dyan sa verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him or acknowledge Him, and He will make your path straight. NIV version. Let's pray. Let's bow our heads. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos na kami ay tinuturuan mo laging magtiwala sa inyo. Nawa ang aming puso, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Hindi magko-compromise, Panginoon. Kundi lahat ng gagawin namin ay pagkatiwala namin sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming binasa at pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nawa ang banal na Espiritu, ang patuloy na magministeryo sa bawat isa sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa anointing. Salamat sa wisdom, Lord, na ipagkakaloob nyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po yung aking title, mga kapatid. No? Yan. Yan. Pwede pakibasa? Kaya lang. Kung nababasa nyo yun, naririnig nyo yung kaya lang na word, ano kaya pumapasok sa inyong isipan? Marami siguro, no? Kaya lang. Alam niyo yung word na yan, kung titignan natin sa English, maraming meaning yan eh, na word yung kaya lang, maraming kahulugan, or maganda kapag ginamit natin sa positibo ang kaya lang. Pero kapag ang puso natin na hindi na maganda, or may problema, pag ginamit natin yung Tagalog na yan na word na kaya lang, problema talaga. Hello? Tingnan nyo ha, ito yung aking Tagalog. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landasin. Kaya ako kinuha yung versikulo na yan para makita natin na lahat daw ng ginagawa natin, alalahanin natin ang Panginoon. At ituturo niya ang lahat sa atin para sa tamang landasin. Ang salitang kaya lang sa English translated ay pwedeng but, or but the thing is, pwedeng ganon. Kung ginamit naman natin yung isa, however, yun po yung kaya lang. So, maaaring ang isang salita ng kondisyon, ang kaya lang kapag ang kondisyon ng ating puso, ginamit natin yung word na kaya lang, may problema. May problema. Makikita natin mamaya, sasabihin ko sa inyo, bakit may problema sa kaya lang? Pero sa positibo, kapag ginamit natin ito, maganda po ang word na kaya lang. Katulad ng halimbawa, gusto ko siyang tawagan, kaya lang, wala akong number niya. So maganda, di ba? O gusto ko siyang tawagan, kaya lang wala akong number niya. O pag in English mo to, I want to call her, but the thing is, I don't have her number. O, di nagamit ang kaya lang sa positibo, di ba, mga kapatid? Isa pang halimbawa.
Kailangan kong umuwi. Kaya lang, kansilado ang lahat ng flight. Kailangan kong umuwi. Kaya lang, kansilado ang lahat ng flight. So, I need to go home. The only thing is, all flights were canceled. Nakuha natin, mga kapatid, nagamit sa magandang tama. The only thing, yun yung English nung kaya lang. Pero mamaya gagamitin natin sa ibang English. So, isa pang halimbawa, gagamitin ko sana, kaya lang marumi. Gagamitin ko sana, kaya lang marumi. I want to use it, but the thing is, it's dirty. So, maganda po. Ngayon, gagamitin naman natin ang kaya lang sa English word na however. Meron ba tayong natututunan? Hello? Bibili ako ng bagong kotse. Wow! Bibili ako ng bagong kotse. Kaya lang, uubusin ko ang ipon ko. Tignan nyo po sa English. I am going to buy a new car. However, I'll have to use all of my savings. So, nagamit yung kaya lang sa English, however. Kanina, but the thing is, di ba? Isa pang halimbawa, maganda ang mga reviews ng pelikula. Kaya lang, ang haba. The movies got good reviews. However, it was very long. So, ang ganda kapag ginamit natin yung word na kaya lang in English or Tagalog, kung maganda or positibo tayo, maganda yung gamit na kaya lang. Pero, kapag ginamit natin to nang hindi maayos ang ating puso, ito na po pumapasok. Mga kapatid, ang salitang kaya lang ay madalas kong naririnig sa mga taong laging may dahilan. Ang kaya lang ay sagot ng taong maaaring tinatamak, maaaring nangungatwiran, maaaring nagpapalusot, o marahil isip ng isang negatibo, walang kasiguraduhan ang sagot. Nakarinig ako ng kwento noong nakaraan. Isang araw, kaya nasabi sa isip ko kung gawin ko kayang topic ito or titulo itong kaya lang. Ganito kasi yung narinig ko na kwento. Gusto ko sanang mag-born again. Gusto ko sanang mag-born again. Narinig ko ito kasing kwento na to. Kaya gumawa ko ng topic na kaya lang. Gusto kong mag-born again. Gusto ko sanang mag-born again. Kaya lang, hindi na ako makakatongit. Hindi na ako makakahawak ng baraha. Gusto ko sanang mag-born again. Kaya lang, hindi na ako pwedeng uminom ng alak. Hindi na ako pwedeng manigarilyo. Gusto ko sana mag-born again kaya lang maraming aalisin. Maraming tatanggalin sa aking buhay. Ito pa naman yung mga kinakaugalian ko na. Ito yung mga gustong-gusto ko na. Kahit alam nating mali, pilit pa rin natin pangahawakan dahil mali yung ating pananaw. Iyon yung nagiging dahilan, ang word na kaya lang. Ito yung word na nakapagpapahina sa atin, sa gabal, hadlang sa paglago, at pagsunod natin sa ating Panginoon. Yung word na kaya lang. Pero kung gagamitin natin sa tama, maganda po yan. At tayong mga church, tayo po sa simbahan, pwede rin natin magamit ito. Sa simbahan, yung mga believers, mga mananampalataya ng ating Panginoon, ginagamit ang kaya lang. Halimbawa, gusto ko sanang sumama sa kanya sa simbahan, kaya lang pagtatawanan nila ako eh. Born again na yan ha. Gusto ko sanang maaga sa simbahan, kaya lang maraming late eh. Hindi naman nag-i-start on time. Gusto ko umattend ng prayer meeting.
Kaya lang, baka sabihan ako ni pastor na mag-lead sa prayer. Nahihiya ako. Kita natin, maraming kaya lang, maraming hadlang. Kaya mga kapatid, pag ginamit natin yung word na kaya lang, maganda dyan kapag positibo yung ating pananaw. Pero pag ginamit natin to na hindi maayos ang puso natin, wala na. Magsisimba sana ako ngayong araw, kaya lang umulan. Natunaw na yung asin. Tayo yung salt, pero natunaw. Kaya lang umulan. Ay, gusto ko sana magsimba, kaya lang wala akong pamasahe. Mga kapatid, yung mga bagay na yan, hindi yan hadlang. Amen. Nung bago lang ako rito, sa church na to, wala pa si Pastora. Lagi akong naglalakad. Pupunta ako ng Nueva, kung may pinapalo up kami nila, Ate Olig, ni Ate Didi, magkakasama kami rito tatlo eh. Yan si Ate Olig, si Ate Didi, doon ako sa dulo. Kanila yung maluwag. Pag kami pupunta sa mga kapatiran, nagpa-follow up yung mga dating mga mananampalataya dito or umaatin dito, pinapollow up namin para palakasin. Purihin ng Panginoon, sila'y nagbalikan noon. Napabuti sila. Dahil sa pagtsatsaga, sa biyaya ng Diyos, tinutulungan kami kahit painit. Hindi hadlang yung pamasahin na yan. Eh wala naman kaming allowance dito. Dati. Kahit singkong duling, wala mang binibigay nung araw sa amin dito. Minsan na nga, si Ate Olive, doon, nagbabasa lang sa kwarto. Gabi na, hindi kumikibo. Sabi ko kay Ate Baby, bakit? Ano nangyari kay Ate Olive? Kuya Bob, wala na tayong maisaing. Ganun ba? Okay, may oras pa siguro. Text ako sa kapatid ko, Tol, padala mo nga ako ng pera, pambili namin ng bigas o pagkain namin. Eh, nauunawaan ako ng kapit ko, they're born again din yan eh. O sige. Sige, papadala ako, buti na lang maaga pa. O di naka-withdraw agad ako sa Palawan. Pag-uwi ko, Ate Olig, bili na tayo ng pagkain. Meron tayong ano. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Lord, hindi hadlang yung mga bagay-bagay na nararanasan natin. Sinusubukan lang tayo ng Lord. Hanggang saan ba ikaw? Pasalamat po tayo rito dahil sa 5 lugar, tingnan nyo ang social media, lalong-lalo na sa Nigeria. Pinipersecute ang tao doon, pinapatay, sinusunog. Doon naman sa South Korea ba yung ano? North. Ang komunista. Isang pamilya, nakita nila may hawak na Bible. Yung 2 years old na anak nila nadamay, life sentence ang kulong. Isipin niyo mga kapatid, 2 years old, life sentence ang kulong. Eh samantalang tayo rito, marami tayong Biblia sa bahay at tanong, binabasa ba natin? Ang dami-daming Bible, iba-ibang translation, may maliit, may malaki, may bago nga. Ang dami, pero binabasa ba natin? Isang tanong doon, hawak lang, nakitaan, anong ginawa, ikulong. Buong pamilya, pati yung 2 taon na edad ng bata, life sentence din. Tayo rito, ang daming kaya lang. Ang dami nating dahilan. Alam ko naman nasa puso ninyo, mahal nyo ang Panginoon, mahal natin ang Lord. Pero dapat ginagawa natin yung sinasabi natin, I love you, Lord. Hindi lang kung gusto natin talaga ng pagpapala, kung gusto natin matamasa, matanggap ang lahat ng gusto natin na ibigay ng Lord, gawin natin yung natin sa Lord. Ibigay natin sa Kanya. I surrender all. Hindi may limitation. Gusto natin paglingkuran ng Panginoon, pero hindi naman natin ibigay ang lahat sa Kanya. Hello? Nandiyan pa ba kayo?
Huwag kayo magalit sa akin, ha? Ginigising ko lang naman yung inyong mga diwa. Ganito inilalarawan ng mga taong ayaw ng pagbabago. Hindi nila kayang iwanan ang mga nakaugalian ginagawa nila araw-araw. Para sa kanila, masakit iwanan ang nakasanayang gawain kahit alam nilang mali. Ganyan mga kapatid. Ang daming kaya lang. Hindi na matapos-tapos yung kaya lang. Paano tayo gagamitin ni Lord kung sasabihin, kaya lang, nahihiya ako, kaya lang, ayaw ko talaga. Mga kapatid, magagaling naman kayong lahat magturo. Hindi lingid sa inyo, kaya ako kayo pinatatayo rito eh. Nakikita ng Lord. Kami ay tumitingin sa inyo, nakikita namin ang inyong mga kaloob, ang inyong mga talent, mga gift, mga skill. Kayang-kaya nyo. Matatalino kayo, magagaling kayo, lahat kayo bright. Kaya lang, ayaw naman ninyo talaga totally magpagamit sa Lord, lalong lalo na pagdating sa leader. Bakit ayaw nyo ng leader? Mas gusto nyo yung buntot? Ang sabi ng Bible, we are the head and not the tail. Tayo ang ulo, hindi buntot. Nasunod-sunuran. Pati ba naman pagdating sa leader, natatakot kayo? Bakit? Dahil ba merong responsibility? Alam niyo mga kapatid, kapag ang lahat ng bagay ibibigay natin sa Panginoon, madali lang yan. Kaya tayo nahihirapan, ayaw nating sumunod. Sige, ganito. Pagdating sa trabaho. Halimbawa naman, huwag lang tayo magbanggit ng pangalan. Mas maganda na. Juan de la Cruz. Sa trabaho, sabi ni boss, ipopromote kita. Dapat ikaw yung leader ng mga ito, ha? Siyempre, anong gagawin? Excited ka kagad, yes, boss! Dahil, anong meron? Bakit siya masaya? Bakit masaya? Ha? Siyempre, tataas yung sweldo. Promote eh. Turuan mo yung mga yan, ha? Ikaw mag-ano dyan, ha? Huwag kang magmani sa kanila. Tataas yung sweldo mo. At tatawagin ka rin ng mga sir, ng mga tao. Proud na proud ka. Bakit sa church ayaw maging leader ng mga Kristiyano? Bakit? Anong problema sa church? Dahil walang sweldo? Si Lord, ang ating boss. Kapag pinaglingkuran natin ng Lord, service to people is service to God. Si Lord ang bahala sa iyo. Kapag may vision, may provision. Kapag denied ka ni Lord, bibigyan ka niya ng provision. Huwag kayong matakot. Manyaman ang ating Diyos. Kung karunungan lang, bibigyan ka ni Lord. Maganda kung magaling tayo, bright tayo, pero si Lord hindi niya tinitignan niya. Ang tinitignan ni Lord ang puso ng tao. Kahit magaling ka, kung ayaw mo magpagamit, useless ka sa Panginoon. Hindi niya titignan yung kagalingan mo, ang tinitignan niya yung laman ng puso mo. Susunod ka ba? Handa ka bang maglingkod? Handa ka bang magsakripisyo? Kaya ko nga nagawa itong kaya lang na ito, andam kasi po ang kaya lang na salita ay salitang worldly. Kung hindi tama ang ating puso, ganito yung lalabas sa ating kaya lang. Hello church, kailan ba tayo magigising kaya? Gusto ko sana magsimba ngayon eh. Ngayong week. Kaya lang, isang buwan na akong hindi dumadalo.
Isang buwan ng text si pastor, hindi ako nagre-reply. Nahihiya ako. Yan ang lalabas sa ating, yung hindi na dumadalo kadalasan, hindi na sinaaate kasi nahihiya. Kaya ang sagot ko sa kanila kapag nakausap ko sila, kapatid, nahihiya ka sa church, hindi ka nahihiya sa Diyos. Nahihiya kang umatin, hindi ka nahihiya sa Diyos. Alam mo kapag umatin ka, mga kapatid, move forward ka, nag-step forward ka, tuloy-tuloy na yan. Huwag kang mahiya. Ang hiya ay galing sa kaaway. Ini-inject ng kalaban niya, ng ating kaaway sa Satanas, yung hiya. Hindi tayo dapat mahiya. Ang mahiya yung gagawa tayo ng mali. Yung bang pagsimba mo, mahiya ka? Pasalamat ka, may nag-i-encourage sa'yo. Ang problema kapag hindi pupunta, hanapin mo kung kumusta mo, hindi mo sasagot. Bakit ganun? Kapatid, ba't wala ka kanina? Ba't wala ka hapon? Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Kapag may nangungumusta sa inyo, may naghahanap sa inyo, concern, mahal kayo ng Diyos, mahal kayo ng leader na yan. Pero kapag hindi nyo sinasagot, binabaliwalan nyo, anong tawag doon? Kayo kaya, boss ninyo sa trabaho? Teacher kaya sa eskwelahan, mga estudyante, kapag kayo ay tinext ng inyong teacher, bakit wala ka kahapon? Natural, sasagot ka. Ganun dapat tayo mga meron tayong concern sa bawat isa. Huwag natin babaliwalain yung mga nangungumusta sa atin kasi mahal kayo niyan. Kahit pakulitin kayo niyan. Ako, produkto ako ng kulit ng isang bata, kaya ako na born again. Kung hindi makulit ang batang yon, na ginamit ng Lord, hindi ako na born again. Kada Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, dumadaan yan sa amin. Kasi isang mahaba yan eh. A, B, C, D, E, F, G. Hanggang H siya tayo na apartment. Eh, nasa gitna kami. Doon sa harap ng bahay ng bata. Tatay niya pulis. Pagka alas 7 na ng gabi, kakatok yan, Kuya Bob. Oh, bakit? Sabi ni Papa, Bible study daw, sama ka. O sige na, sabi mo, susunod ako. Pero hindi man ako pupunta. Pagdating ng Biyernes, Kuya Bob, na ba? Prayer meeting, sabi ni Papa. Sige, sabi mo, susunod ako. Hindi ako pupunta, laging ganun yun. Hindi naman nagsawa yung bata. Isang araw, hinimo ako ng Lord. Sige, sasama ako. O, nung pagsama ko sa kanya, napabuti ako. Akala ko ganun ang buhay ko. Pero meron palang plano ang Diyos sa buhay ko. Ginamit yung bata. At mula nun hanggang ngayon, di ako nagsisisi na nag-born again ako. O na-born again ako dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ko isang buhay na bumabago ng buhay ng tao. Dapat kilala natin yung ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Kilala natin yung Diyos na sinasamba natin, hindi lamang, alam mo may Diyos, pero dapat kilala mo siya. Dahil pag hindi mo siya kilala, hindi mo ma-identify ng total yan yung buhay sa Kanya. Maraming hadlang, maraming kaya lang. Hindi natin mararanasan ang kabiyaya, ang kabukyan ng Diyos kapag hindi mo ibinigay ng total ang buhay mo sa Lord. Huwag tayong matakot. Pag-aari tayo ng Lord. Binili na tayo ng mahal na dugo ng ating Panginoon. Huwag nating ipagdamot. Lagi na lang gano'n pagkadating pagod ako. Sabi ko nga sa inyo, magiging masaya ako kapag lahat kayo nakikita ko, sige, trabaho ng trabaho at umuunlad kayong lahat. Pinagpapala kayo ng Diyos, magiging masaya ako. Pero kapag nakikita ko kayong trabaho ng trabaho, pero at the end of the day, parang walang wala. Ang daming kulang
kulang kayo sa paglilingkod sa oras natin sa Panginoon. Lagi natin naririnig, unahin natin ang Diyos! Unahin natin ang Diyos! Hindi naman inuuna si Lord, ang nauuna yung sarili natin. Puro na lang, kaya lang. Paano tayo niyan? Ito, may bibigyan ako sa inyo ng maganda. Gamitin nyo. Yung pero. Sa ibang word, kaya lang din. Pero ang gagamitin natin ito ay but. Maganda po ito. Hindi na natin babagitin itong iba rito. At medyo masakit eh. Gagamitin natin ang salitang kaya lang sa English word na but. Kailangan kong umuwi. Pero, kansilado ang lahat ng flight. Di ba kanina ginamit natin yun sa ano? But the thing is, or however, ngayon gagamitin natin yung but. Kailangan kong umuwi pero kansilado ang lahat ng flight. I need to go home. But all flights were canceled. Kailangan kong umuwi kaya lang kansilado ang lahat ng flight. Di ba kanina, I need to go home. The only thing is, all flights were canceled. Alam niyo mga kapit, kapag ginamit natin yung but sa Bible, ang ganda nito. Tignan nyo ito yung unang but. Genesis 20:50. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Ginawa niyo ako ng masama. Masabi niya, no? Pero ang Diyos, siya yung nagbigay sa inyo nito para marami pang maligtas na buhay. Ma-preserve ang buhay nyo dahil magkakaroon ng tagutom yung panahon ni Joseph the Dreamer. Kung binasayaban nyo, pag binabasa ko ito, pag January, aabot pa yata ako ng ano eh. Ewan ko, buong January. Basta pag umabot na ako ng Genesis 50, pag nabasa ko ito, hindi ako nagbibiro sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Kapag nababasa ko ito, umiiyak ako. Alam niyo kung bakit? Kung hindi sa atin, hindi masisave yung mga pamilya natin. Kung hindi sa Lord, ipinipreserve tayo ng Lord para yung mga tao na malapit sa atin, masave sila. Ganyan yung ginawa ni Joseph, ginawa ng Lord kay Joseph. You intended to harm me, but God intended it for good. He brought me to this position that I could save the lives of many people. Naging governor. Pangalawa sa mataas, si Joseph noong panahon. Panahon niya. Then sumunod siya sa Lord. Kahit ginawa siya ng masama, kaya sabi niya, but God intended me. Ito pa yung isa. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. But God, ganun dapat tayo, kaya lang ang Diyos. Ngunit ang Diyos dapat ginagamit natin sa ating mga para tayo magiging positibo. Ang ganda nga yung kanta niyan eh. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Dugtungan natin si Lord. Magdugtong tayo. Pag sinabi natin, kaya lang, ngunit, isama natin yung biyaya ng ating Panginoon. Amen? Isa pa. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
Ngunit ipinakita o ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo ay makasalanan pa, namatay ang ating Panginoon para sa atin. Tignan niyo mga kapatid. Namatay ang ating Panginoon para sa atin, mga kasalanan. Tapos tayo, ayaw natin magpagamit sa Lord. Ang dami nating limitation, ang dami nating sinasabi, kaya lang, bakit? Bakit? Ang yaman-yaman ng ating Panginoon. Ano ba naman yung mga resources natin? Binibigay natin sa Panginoon, ibinabalik natin sa Panginoon, ititanda ng ating pagsunod sa Kanya. Mayaman siya, hindi naman niya kailangan ng pera natin. Pero dahil tayo masunurin, ibinabalik natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Dahil kayo ay masunurin, sapat sa Panginoon, ito, nagagamit sa tama. Meron tayong pambayad ng kuryente. Sabi mo, kung pwede pa nga, magdagdag pa tayo ng aircon eh. Maginaw na ba? Hindi, magdagdag tayo ng aircon kasi naiinitan kami ni Marjorie at kasi kay Kuya Kenan doon sa opisina. Pag nag-busy lang kami, electric pan yung gamit namin doon, ang init. No? Pero alam niyo kapag may sinasabi ako, nangyayari yan. Nagpaplano. Pero hindi ako mahanap ng window. Ang hinahanap ko yung pwedeng ilagyan ng aircon. Hindi na ano dyan lang. Wala na siyang gamit sa labas, basta ang ganun lang. Dati meron bagong dyan sa may, ano ba yung ng guys, yung katabi rito na nagbinibenta, hindi naman siya GT Hardware, ang tawag doon. Meron doon nagbibenta, alos, parang mga 3.5. Gustong-gusto ko nang bilhin noon. Gustong-gusto ko nang bilhin. Aircon siya na 3.5 noon. Kaya lang, dalawa yung umadlang sa akin eh. Ayaw nila kaya hindi ko nabili. Pagpunta ko ng Manila, nakita ko na naman siya doon. Ito yung gusto kong bilhin. Ang mahal na. Pagbalik ko rito, ang mahal na. Wala na. Sayang. Kaya minsan pag tayo may bibilin, dapat pag-pray natin para maayos. Din mga kapatid, but God demonstrates His own love for us. To this while we were still sinners, Christ died for us. Itinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Ito, alam na alam nyo ito. Alam na alam nyo yan. Sino nakakaalam niya? Memorize. Ano yan? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal through Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ano sabi na? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. But the free gift of God is eternal life. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pasalamat tayo, may buhay na walang hanggan ang binigyan Diyos. Iyan yung pinagtatrabahuhan. Iyan yung pinagtatrabahuhan natin. Hindi ibig sabihin, once you save, always save. Okay na ako, naligtas na ako, dahil born again na ako, hindi. Okay na ako, sinuho ko ng buhay ko sa Panginoon, tinanggap ko siya bilang mga tagapagligtas, ligtas na ako, hindi. Pinagtatrabahuhan. Ang ating salvation, tinatrabaho yan. Pwede ba naman save na tayo, wala tayong ginagawa?
puno. Ito yung sanga. Walang bunga. Anong ginagawa? Pinuputol. Pinanggagatong, sinusunog. Ganon din ang tao. Hanapan tayo ng bunga. Pag wala tayong makitang bunga, wala. Diretso tayo sa dagat-dagatang apoy. Thank you, Lord. Matthew 19:26. Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. Tama ba mga kapatid? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Kayang gawin ng Diyos lahat. Sabi nga doon sa Genesis, is there anything hard for me? Sabi ng Panginoon, meron bang mahirap na bagay sa akin? Walang mahirap na bagay sa Diyos. Siya nga lumikha ng langit at lupa, siya nga lumikha ng lahat ang nakikita natin at hindi natin nakikita. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang gawin ng lahat. Church, dito na po ako magtatapos. May lang ito. May pinutol-putol lang ako tuloy. Dito na po ako magtatapos. Kapag ginamit natin yung word na kaya lang, dapat maayos yung puso natin. Para hindi siya masayang. Kasi pag hindi natin ginamit sa tama yung kaya lang, mahirapan tayo. Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ay, itong tights ko, naka-ready na. Bigla may sumagi sa isip mo, ay kaya lang, due date na bukas, Lunes. Magagamit mo ba yung tights mo? Hello? Dadalhin ko na ito. Yung aking tights, dadalhin ko na sa church. Kaya lang Lunes bukas, Judith, magagamit. Pag hindi na tama ang puso natin, mga kapatid, hindi po maganda. Unahin natin ang Panginoon, hindi siya nagkukulang. Lagi siyang on time. Tayo ang may problema. Kahit na malaki ang kinikita natin, maliit man ang kinikita natin, mapalaki man ang kinikita natin, pag hindi tayo marunong mag-manage, maghawak ng ating pananalapi, laging kulang. Maliit man ang kinikita mo, maliit pa rin ang ginagastos mo, okay yun. The more na lumalaki ang kinikita mo, the more na lumalaki ang ginagastos mo. At kapag hindi ka marunong doon sa maliit, pagdating sa malaki, kulang pa rin yan. Siwala kayo sa akin. Hindi ko sinasabing maging kuripot kayo, kundi dapat marunong kayong mag-manage ng inyong pananalapi. Dahil pinagkatiwala yan ng Diyos sa inyo. Hello? Panghawakan nyo yan. Gamitin nyo ng tama. Hindi ko sinasabing maging kuripot kayo, pero kung pwedeng mag-cost cutting kayo. Amen, mga kapatid? Okay, babalikan natin yung last verse na to. Trust in the Lord with all your heart. Kaya ba natin? And lean not to your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon, isubmit natin sa Kanya, alalahanin natin siya. Lahat, tingnan sabi niya, and He will make your path straight.
Hindi kayo maliligaw. Mapapabuti tayo. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Tumayo po tayong lahat.